Okay, so let's continue. So, next topic is the elements of cost. So, cost, kapag sabi natin cost, it is the monetary value of resources sacrificed or foregone to achieve a specific objective, no? So, when you want something or if you want to achieve a specific objective or to obtain something, meron siyang kakibat na monetary value, no? Monetary value, which is ito nga yung cost na tinatawag. Kumbaga ito yung magiging gastos mo or ito yung magiging halaga nun or magiging kapalit nun. So let's say for example, when you use an electricity, tubig, no? So nangailangan ka ng mga bagay na yun, may kakibat na cost yun. So when you need something like labor force, kailangan mo na manggagawa, then may kakibat na cost yun, no? Labor cost naman yung tawag nung may kabayaran yun. So cost can be broadly classified into variable and overhead cost. Based kasi sa book, no, yun yung nakasulat. Pero what we're going to do is to classify yung cost into two. So meron pa tayong tinatawag na variable cost and yung isa pa, ang tawag natin doon ay fixed cost. No? Fixed. So pag sinabi nating variable cost, ito po is yung cost that varies with the volume of production. Ibig sabihin, kapag dumadami yung pinoproduce mong products and services, lumalaki rin yung variable cost mo. Naka-tied up siya dun or naka-angkla siya dun. So, let's say for example, when you're producing a product na nagre-require ng machine para ma-produce yun, so yung machine na yun nagre-run sa kuryente, di ba? So, habang marami kang product na pinoproduce, ganun din yung consumption mo sa electricity. And let's say for example, may kasamang tubig, you know. So, tumataas yung consumption mo sa electricity and sa tubig para ma-produce yung product na yun. So, nagva-vary siya. Depende kung gaano karaming produkto yung gagawin mo or i-create mo. Therefore, ang utility cost could be a variable cost. So, ganun din. Halimbawa, kapag meron kang produkto na directly nangangailangan siya ng manpower or ng labor, so kapag dumadami yung product na kailangan mong i-produce, so therefore, mas lumalaki rin yung labor cost mo. So, a labor cost could be a variable cost din. Kapag sinabi nating fixed cost means, ito po yung type ng cost na hindi na nadadagdagan or hindi nagmamatter yung volume ng production. So, kahit marami kang i-produce, konti lang i-produce mo, wala kang i-produce, ang fixed cost mo ay naka-steady pa rin. Halimbawa, the rental cost. Kapag may business ka, and then, let's say for example, nagrerenta ka ng lupa, nung pinakalugar na yon kung saan ka nagpo-produce ng iyong goods and services, mag-produce ka man or hindi ka man mag-produce, ang renta mo dun ay naka-fix na. Hindi na yun magbabago pa. So, that's example, fixed cost. Or let's say for example, mga business permit mo or yung mga government permits mo, so pwedeng maging fixed cost din yun kasi nga naka-steady lang yun, di ba? So, mag-produce ka man or hindi, magbabayad ka pa rin ng mga business permit mo. Kapag sinabi mo namang overhead cost, iba kasi itong si overhead cost, pero sa book kasi define siya as cost nga na classify as variable and overhead, no? So kapag overhead cost naman, ito naman is by definition, ito naman ay mga factory overhead, administration overhead, selling overhead, and distribution overhead. Ito yung mga cost na walang directly or cost na hindi natin directly matitrace back sa product. So, ano pong example niyan? Halimbawa, yung mga sales lady ng produkto mo. Ang sales lady, di ba sila yung nagbebenta? So, under sila sa selling overhead. Sila yung nagbebenta ng produkto. Hindi naman talaga sila, yung labor force na binayad mo ron, hindi naman yung directly matitrace back sa product kasi hindi naman sila gumawa ng produkto. So, ang tawag dun ay overhead. Kumbaga, indirect cost kapag sinabi mong overhead. For example, distribution overhead, no?
Ito yung halimbawa yung mga truck driver, yung mga tao na ang trabaho is about distributing the goods or products sa mga retailers, 'di ba? Yung mga pahinante mo, truck drivers mo. Si pahinante tsaka si truck driver, hindi naman talaga siya tumulong sa paggawa ng produkto, 'di ba? Or hindi siya not really tumulong, no? Hindi natin directly matitrace yung labor nila dun sa produkto kasi hindi naman sila gumagawa ng product. Nag-deliver lang naman sila. So, indirect, siya, no? It's a type ng indirect cost kasi hindi mo siya matitrace back dun sa product. So, overhead cost siya. Ganun rin, administration overhead. Halimbawa, si HR personnel o yung HR supervisor, yung HR staff, hindi naman nila trabaho dun sa mismong paggawa ng product. So, indirectly, no, though wala silang direct na connection or hindi matitrace back yung kanilang trabaho dun sa produkto, pero kasi sila nagmamanage ng mga tao na nag-handle ng product. So, overhead din siya. Basta lahat ng indirect cost is makukonsider natin na overhead. So, pag sabi natin variable cost, it can further be classified as direct material cost, direct labor cost, and direct expenses. Kung mapapansin nyo rito, makikita nyo na yung term na direct, no? At saka yung mga sinasabi ko na indirect. So, kapag sinabi mong direct cost, in general, kapag direct cost, ito po yung type ng cost na matitrace back mo mismo dun sa products or services. Matitrace back natin siya. Halimbawa, example natin kanina yung sa gumagawa ng sando. Kunyari, ito yung sando, no? Di ba magiging sando yan, yung produkto na yan? Kapag sinabi nating direct material, saan ba gawa itong sando na ito, no? Yung finished product na to, gawa siya sa tela, di ba? So, yung pinaka-direct material mo dyan is yung mismong tela na pinanggawa mo ng sando, yung mismong sinulid. Direct material yun. Direct. Kasi matitrace back, or makikita mo yung mismong material na yun, o yung raw material na yun, dun sa mismong finished product. Kaya siya direct material. Ano naman kapag indirect? Kapag indirect, ibig sabihin, hindi mo makikita or hindi mo matitrace back yung material doon sa produkto. So, ano po example nun? Halimbawa ng indirect is lubricant na ginamit sa machine. Yung lubricant, ginamit natin siya para umandar yung machine. Yung lubricant ba na yun, nakita mo siya sa mismong sando or natitrace back ba siya sa mismong sando? Matatagpuan mo ba siya sa mismong sando? Di ba hindi? Walang lubricant doon. Ang lubricant nilagay siya sa machine. So, ang tawag sa lubricant is indirect material. So, yun po yung difference, no? So, we have direct and meron tayong indirect cost. Kapag direct cost, matitrace back mo sa mismong product. Kapag indirect cost, hindi mo siya matitrace back sa mismong product. So, another example, halimbawa, direct labor cost. Kapag sinabi mong direct labor cost, yung labor na yon matitrace back mo sa mismong product. So, sa example nung garments na to, nung sando na ito, ano yung direct labor cost mo dyan? Yung mismong mananahi. Yung nagtahi mismo nung nung mismong sando na to, di ba? Direct labor cost. Ano naman yung indirect labor cost? So, itong labor cost na to, hindi mo siya matitrace back sa product. So, anong example? Halimbawa, security guard ng manufacturing company, ng kumpanya nyo. So, yung security guard, hindi naman siya gumawa doon sa mismong sando, pero part siya ng labor cost. Ang tawag natin sa kanya, indirect labor cost. So, yun po yung difference, no? So, yung una, cost could be classified as fixed cost and variable cost. Pag fixed cost, ito yung cost na naka-fixed, hindi na siya nadadagdagan. Like, halimbawa, rental. Mag-produce ka man or hindi ng product or ng services, naka-fix na yung gastos mo. Fixed cost. Variable cost naman, ito yung type ng cost na nagva-vary or nagbabago yung magiging halaga niya depende sa kung gaano kadaming
produkto yung na-produce mo. Halimbawa is yung utility, no? Yung kuryente tsaka tubig na ginagamit sa pag-manufacture ng isang produkto. Habang dumadami yung minamanufacture mo na produkto, mas dumadami rin or mas lumalaki rin yung utility cost mo, no? So, same naman kung konti, edi konti lang yung utility cost mo. So, nagva-vary siya. Then, may tinatawag tayong direct cost. Kapag sinabi nating mga direct cost, ito yung mga type ng cost na directly matitrace back or matatagpuan natin dun sa mismong product or services natin. And then kapag indirect cost, ito naman yung type ng cost na indirectly or hindi natin matatagpuan doon sa mismong product or services. And then kapag overhead cost naman, overhead cost is basically mga indirect cost po ito. Lahat ng indirect cost, overhead cost po yung tawag doon. Kagaya ng factory overhead, ibig sabihin indirect factory cost yan. Indirect administration, no? Indirect selling, distribution, indirect din po yan. Okay, so direct material, kagaya ng sabi ko kanina, are those cost of materials that are used to produce the product. So, directly makikita natin si material doon sa mismong produkto. Halimbawa, kapag ka nag-produce ka ng cellphone, so ano yung mga direct material cost mo doon? Yung sa camera, yung battery, yung mismong LCD niya, direct material. Yung mismong material na yun, natagpuan natin siya doon sa mismong product or cellphone. Halimbawa naman, nagpo-produce ka ng tinapay, so ano yung direct material cost mo doon? Pwede mo maging direct material cost dun is yung asukal, yung margarine, yung butter, yung egg, yung flour. Direct material cost yun. Pwede mo bang gawing direct material cost yung gas na ginamit mo sa paggawa ng tinapay? Kasi syempre ibibake mo yun. So hindi, kasi hindi mo man nakain yung or di matatagpan yung gas dun sa mismong tinapay. So magiging indirect material cost yun. Kapag sinabi mo namang direct labor cost, labor or paggawa, no? This is the amount of wages paid to the direct labor involved in the production of activities. So, ito po yung bayad mo sa taong mismong gumawa ng produkto. Halimbawa, yung sa tinapay kanina, so sino may direct labor cost dyan? Yung mismong nag-bake, yung panadero. So, siya yung direct labor cost mo. Paano yung tendera ng tinapay? Yung tendera ng tinapay, hindi naman siya gumawa ng tinapay indirectly, no? Kasi nagbebenta naman siya. So, indirect labor cost siya. Pero yung direct labor cost mo is yung mismong panadero. Next is the direct expenses. Are those expenses that vary in relation to the production volume other than the direct material cost and direct labor cost. So, direct expenses are other expenses that vary in relation to the production volume. So, mga iba pang type ng direct expenses maliban sa direct material and direct labor na nabanggit kanina. Next is the overhead naman. Overhead cost is the aggregate of indirect, no? Lahat ng indirect cost, overhead cost po yung tawag doon. Halimbawa, indirect material cost, indirect labor cost, and indirect expenses. Overhead cost, lahat tawag dun. Administration overhead includes all the costs that are incurred in administering the business. Sino-sino yung mga yan? Si HR, si accountant, si supervisor. Hindi naman talaga sila gumawa ng produkto pero part sila ng admin, no? So, may administration cost sila. Si safety officer. And then selling overhead. Selling overhead, indirect cost din ito. This is the total expenses that is incurred in the promotional or yung pag-market ng activities, expenses relating to sales force. Yung ating marketing, no? Sila yung selling overhead. Yung nagbenta ng mismong product, no? And then distribution overhead. Ito naman lahat, indirect cost din ito. Ito indirect cost itong selling na ito. Na may kinalaman sa pag-ship ng items o si truck driver from the factory site to the customer sites o kasama si pahinante. Kung merong checker, edi kasama si checker. Basta kapag direct, matatagpuan or matitrace back sa product. Kapag indirect or
tatawagin natin siya in general na overhead cost. Yan ay mga type ng cost na hindi mo matitrace back or matatagpuan sa product. And then we have the selling price of a product. Kung paano ba malalaman yung selling price ng isang produkto, ano? So, ang pwede pong gawin, this is a step-by-step process. Hindi naman to lalabas sa examination, pero pasadahan natin siya. So, we have direct material, direct labor, and direct expenses. Kapag pinag-plus mo lahat ng mga cost na may kinalaman sa produkto, puro direct no? Yung labor, material, and expenses. Ang tawag po din ay prime cost. Lahat ng mga direct cost na yan, itong tatlo na ito, pag pinag-add natin, prime cost po yung tawag sa kanila. And then, that prime cost, ipa-plus po natin si factory overhead cost. Ang tawag naman doon is factory cost. And then, letter C, si factory cost, ipa-plus natin si office and administrative overhead. Ang tawag doon ay cost of production. And then, cost of production, ipa-plus natin yung opening finished stock. Ito yung dami ng stock natin at opening. Minus si closing finished stock. Ito yung dami ng stock natin at closing period. Ang tawag po rito ay cost of goods sold. Cost of goods sold plus selling and distribution overhead. Ang tawag dito is the cost of sales. And the cost of sales and plus yung ilalagay nating profit sa ating product, ang tawag dun is yung sales. Okay, ang gagawin natin, since ito na lahat yon, no? Yung pinaka-sales natin, nandiyan na yung profit natin tsaka yung cost natin cost plus profit na to I-divide natin sa quantity sold natin. Kasi minus nga natin yung opening tsaka closing kasi rito kanina, no? Yung quantity sold natin, yan yung magiging selling price per unit ng ating product. So, ang sabi rito in the above calculation, if the opening finished stock is equal to the closing finished stock, then the cost of production is equal to the cost of goods sold. Kung halimbawa wala ito, si opening tsaka si closing. So therefore, si cost of production tsaka cost of goods sold, magiging equal siya. So next tayo, for elements of cost, it could be subdivided into material, labor, and other expenses. Kasi madalas ito lang naman yung importante, material, labor. Kung mapapansin nyo, wala rito yung sa utility, wala rito yung sa mga rental, wala rito yung kung ano-ano pang mga cost. Kasi dito siya nakapaloob, other expenses. So si material, pwede siyang mahati, maging direct material cost, pwede siyang indirect material cost. Ganun din si labor, pwede siyang maging direct labor cost and indirect labor cost. And then yung other expenses na yon, it could also be direct and indirect. So kapag pinagsama-sama natin lahat ng direct cost, direct material, direct material, direct labor, tsaka si direct other expenses or direct expenses, anong tawag natin sa mga direct cost na yon? Direct material, direct labor, direct expenses. Ang tawag natin doon ay prime cost. Same lang kanina, no? Lahat naman ng indirect material, indirect labor, and indirect expenses, ang tawag natin dun ay overhead cost. So, lahat ng direct, prime cost, lahat ng indirect, overhead cost naman yung term na ginagamit natin. And then, si overhead cost, itong mga indirect cost natin, we can subclassify it as pwede siyang production, manufacturing overheads. So, dito na papasok ngayon yung mga supervisor, engineer, safety officer kasi sa production kailangan mo rin naman ng safety doon. And others, mga hindi naman talaga gumagawa ng produkto. Pero part sila ng production. And then si administration overhead, yung mga admin natin, yung mga HR, accountant, mga office staff na nagmamanage doon sa mga iba nating admin works. And then selling overheads. Ito may makinalaman sa pagbenta ng product, promotional activities, sila naman yun, ng mga sa advertisement, sila yan. And distribution, sila yung man nagdi-distribute nung mismong product. And aside from that, may mga iba pang type ng cost. So, for other types of cost, pwede po natin siyang isa-isahin. So, we have fixed cost. Nabanggit na rin naman to kanina, no? Cost that remain constant regardless of production volume. Halimbawa, si rent,
And yung ibang salaries, kasi may ibang salaries na naka-fix na, no? Kagaya ni, let's say for example, sa security guard. So, naka-fix na yung salary niyan. Kahit na may production man or wala. Yung mga admin, naka-fix na rin yan. Kasi hindi naman yan madalas sila nag-overtime eh. Kasi nga, wala naman sila sa production. So, 8 hours lang madalas trabaho nila for 6 days a week. So, naka-fixed. Unlike kasi sa mga, sa mga direct labor cost, madalas sila may overtime kasi depende kung matapos ba nila yung production or hindi. And then, yung insurances na binabayad ni company. Variable cost naman, this is the cost that vary with production output. So, depende sa dami. So, example, raw material. O, kung marami kang ipoproduce na product, marami kang raw mat na kakailanganin. And direct labor, kasi possible mag-OT yan kung halimbawang marami pang ipoproduce. O, yung packaging cost din, no? Semi-variable. Kapag semi-variable, it has both the properties ng fixed and variable components. Ang pwedeng example si electricity bill, meron siyang fixed base, and then yung additional nun is variable usage. O pwede rin yung sales commission plus salary. So ano ba yung semi-variable? Kapag semi-variable, may halo siyang fixed tsaka variable na nature. So halimbawa natin, no? Example ko lang yung sa parking, mas madali kasi siya intindihin. 'Di ba sa parking na ticket, anong nakalagay? For the first 3 hours, ang babayaran mo ay 20 pesos. For the first 3 hours. So, ibig sabihin, naka-fixed siya sa first 3 hours. And then, ano pang nakalagay? For succeeding hour, halimbawa, 10 pesos per hour. So, meron siyang variable component, meron siyang fixed na component. O kung halimbawa nag-park ka ng, let's say for example, 5 hours. So, for the first 3 hours, may 20 ka, no? So, 20 agad binayaran mo sa 3 hours. So, dahil 5 hours ka nag-park, so may 2 hours pa. So, succeeding hour daw magkano? 10 pesos. So, 2 times 10 is 20. Kasi 2 hours pa eh. 3 hours yung fix mo. So, lagpas ka ng 2. So, 2 times 10 is 20. So, ang babayaran mo total ay 40 pesos. So, yan po yung parang concept ng semi-variable. Meron siyang fixed or may base rate and then naka-variable yung additional. Ayan, kung mapapansin natin dito, ang example dun kanina is yung sales commission. Di ba meron silang salary? Yung mga sales na yan. And then, kapag may nabenta sila, kung gano'ng karami ron, ganun rin yung dagdag na magiging commission niya. Then, we have direct cost that can directly traced back to a specific product. Na-explain ko na rin to, indirect na-explain ko na din. Operating cost related to the day-to-day operations of a business. Operating cost yung tawag, kagaya ng rent, wages, utilities, and depreciation ng mga materials or ng mga machines natin. And then, the non-operating costs, these are costs that are not related to core business operations. Halimbawa, interest expenses, yung mga interest sa mga loan, loss on sale of assets, yung mga pagkalugi. Then, controllable cost. Pag sabi mong controllable cost, ito yung mga type ng cost na pwede mong makontrol or pwede mong ma-manage. Halimbawa, departmental travel expenses. Kasi di ba pwede naman talagang bawasan yung travel expenses and yung advertising, pwede ka lamang din mag-advertise. So, they are controllable costs. Uncontrollable from the term itself, ito yung mga costs that cannot be altered or managed. So, ano yung mga costs na yun? Halimbawa, centralized IT services. Kasi kailangan mo ng cybersecurity services din naman. Corporate overheads, no? Yung mga kinikita ng mga boss or ng mga iba pang no, sa corporation, no? Uncontrollable, basta mga hindi mo makontrol. And then, opportunity cost, the cost of forgoing the next best alternative. So, ito yung kapalit dahil ipinalit mo rin sa isang option, no? Choosing to use a building for a store instead of renting it out. So, halimbawa, kung nag-rent ka, ang iyong
ano sana, ang iyong babayaran ay 18,000, kunyari lang. Pero dahil pinili mong gamitin, no, yung building, choosing to use a building for a store instead of renting it out. Kung nag-rent ka sana, 18,000, di ba? Kung nagrenta ka. O let's say, for example, hindi ka nag-rent, ang ginawa mo, nagtayo ka ng building or what do you call this? Nag-construct ka. Example lang ito, no? Ang halaga niya, kunyari, ay 20,000. So, you have two options, to rent or to construct a building, no? Pinili mo mag-construct. So, magkano yung lost opportunity cost mo for not choosing the rental? That is, okay, 2,000 pesos. Ito sana yung natipid mo kung nag-rent ka kaysa sa nag-construct ka. So, ito yung kapalit dahil pinagpalit mo yung isang option dun sa isang option. Parang yun yung ibig sabihin ng opportunity cost. And then, sunk cost naman, ito naman is yung mga past cost that cannot be recovered. Unrecoverable po ito. Sunk means lumubog. Halimbawa, money spent on research for a discontinued product. Naglagay kayo ng budget for research and development for a certain product. Hindi naman yun, no? Hindi naman tinuloy yung project na yun or hindi nyo naman siya pinursue. So, sunk cost na yun kasi di mo na mararecover yun. Marginal cost, ito madidiscuss mamaya. This is the cost of producing one additional unit. Ang marginal cost, ito yung magiging halaga for producing another 1 unit ng produkto. Halimbawa, nag-produce ka ng 100 products for 1,000 pesos. And then sa ika-101, let's say for example, ang naging cost mo is 1,020. So yung marginal cost mo rin is yung 20. Magkano yung nadagdag na gastos for producing for every 1 unit ng product. Next is yung standard cost. Ito mga predetermined cost estimates na ito for a product, goods, and services. Naka-standardize na siya. Example is yung budgeted labor, cost per unit, standard material cost. Kumbaga ito yung yung naka-standardize, no? Kasi company gagawa yan ng parang standardized cost, no, for every sa services kasi may mga ganyan no. One time sa pinagtrabahuhan ko, meron silang standardized budget na talaga for every services. Halimbawa, nag-investigate yung isang crew o yung contractor, may specific na standard na bayad na yun, no. So those are budgeted labor costs. Then actual cost, if you have the standardized cost or kung ito yung kumbaga in theory, no, or in budget, kapag actual, ito yung naging real amount spent on production or services. So ito talaga yung tunay na nagastos or nagamit. It could be an actual invoice of material purchase, real wages paid. For product cost naman, cost incurred to create a product included in inventory until sold. So habang in-store mo yung product, cost incurred, ito yung cost simula nung pinroduce mo yung product hanggang sa mabenta siya, no, hanggang sa ini-store mo yung produkto na yun, product cost yun. For period cost, by definition, costs that are expense in the period incurred, not linked to the production. Example is yung administrative salaries, rent, marketing expenses. Okay, so ito pa po yung mga iba pang classification ng cost. Depende po sa kanilang identification. It could be direct cost, indirect cost. On the basis of controllability, it could be controllable cost, uncontrollable cost. On the basis of time, historical cost and predetermined cost. Kapag historical cost, ito yung cost ng mga sinaunang panahon. Halimbawa, no, nung 2000, year 2000, ang manufacturing cost nyo lang kunyara ay 100,000. O ngayong 2026, ang naging manufacturing cost nyo ay naging 2 million pesos. So, historical cost, kung ano talaga yung original na nakalagay rin sa historical record, yun yung historical cost. Hindi mo yun pwedeng i-adjust or palitan. Historical cost yung tawag doon. Kung ano yung naka-file na talaga.
noong year na 2000 na yun, no? So, hindi mo na pwedeng palitan yun. Historical cost yung tawag dun. Then, kapag predetermined cost, ito you have prior knowledge na kung ano yung magiging supposed na cost. Naka-predetermined na siya. It could be on the basis of the behavior of cost. So, ano itong mga to? It could be a fixed cost, a variable cost, or semi-variable cost. Na-explain na rin naman kanina. Pwede rin on the basis of function. Could be a cost na related sa manufacturing, cost na related sa administration, cost na related sa selling and distribution, and cost na related sa research and development. And on other basis, no? Conversion cost, normal cost, avoidable cost, unavoidable cost, product cost, period cost, and etc. Okay, other cost and revenues. May tinatawag po tayong marginal cost. So, ano itong marginal cost? Cost of a product, marginal cost of product is the cost of producing an additional unit of the product. So, let the cost of producing 20 units of a product be 10,000. So, ang 20 units daw na product, yung halaga ng pag-produce nun ay 10K. Tapos, nung nag-produce sila ng ika-21st na unit, ang nagastos daw nila ay 10,045. So magkano yung magiging worth in producing that additional 1 unit? In producing that additional 1 unit, that is equal to 45 pesos. Kasi nga sa ika-20th na product, 10,000 lang. Sa ika-21st, naging 10,045. So therefore, in producing that additional 1 unit, kasi from 20, naging 21, di ba? So additional 1 unit. Ang naging cost mo from 10,000 naging 10,045. So therefore, 45 pesos yung marginal cost mo in producing that additional 1 unit. Kaya siya marginal cost. And meron po yung formula, no? Marginal cost is the change in cost. Ibig sabihin, cost sub 2 minus cost sub 1 all over the change in quantity. Quantity sub 2 minus quantity sub 1. O, kagaya neto, no? Bakit ang naging marginal cost na itong ika-10th na to is 300? So, piliin natin to, no? So, di ba marginal cost is the change in cost. So, that is 1,830 minus 1,530 over 10 minus 9. 10 unit minus 9th unit. So, ang sagot ay 300. So, kaya pa naging 300 yung result dito. So, pag pumili ka, piliin mo na yung magkalapit. 10, 9, 9, 8, 8, 7. Ganun, no? Magkalapit. Para yung denominator mo, magiging, ano siya, automatic 1. Diba? 10 minus 9, 1 yung sagot. Para kung ano yung result dun sa taas, yun na lang yung magiging marginal cost mo. So, anyway, pwede ka naman pumili ng kahit saan dyan, ano? Pwedeng 3 over 3 tsaka 1. Ito. So, pwede kang pumili niyan, ano? Kahit saan naman dyan. Basta sundan mo lang tong formula na to. Change in cost over change in quantity. Next naman is yung tinatawag natin na marginal revenue. Kung kanina, yun yung cost na kaakibat for producing a product, for producing an additional 1 unit of a product. Marginal revenue naman of a product is the incremental revenue. Ito naman yung kinita of selling an additional unit of that product. So, magkano yung kinita mo for selling an additional 1 unit ng product? So, halimbawa, no? Nung nagbenta ka ng 20 units, ang kinita mo ay 15,000. Nung nagbenta ka ng ika-21st na unit of that same product, ang kinita mo ay 15,085. So, your marginal revenue will be 85 pesos for that additional 1 unit. So, ang formula niya, change in total revenue over change in quantity. So, halos parehas lang kanina. Kasi kanina sa marginal cost is change in cost over change in quantity. Sa marginal revenue, change in total revenue over change in cost. Okay, so ito pa yung lumabas na marginal revenue nila, no? Dun sa data na nandito.
So, bakit bumababa yung kanyang marginal revenue? O, bumababa yung kanyang marginal revenue kasi nga nagpapalit siya ng kanyang price for every dumadami na yung product na napoproduce niya. So, kumbaga binababaan niya na kasi dumadami na nga yung product na pinoproduce niya. Kasi nagkakaroon na sila ng mga same na same na cost. Let's say for example, pag nag-produce ka ng 2 units, tapos nag-produce ka ng 12 units, yung magiging rental cost mo sa 2 tsaka sa 12 same. So may mga shared na sila, may mga shared expenses na sila no. Nung dumami na yung produkto. And then ganoon din sa labor cost, nag-share na rin sila doon sa pinaka gastos. Kaya pwede ka nang mag-reduce ng pinaka price mo kapag dumadami yung quantity na pinoproduce mo. And tsaka nga pala nakalimutan ko i-mention kanina dito sa marginal cost. Sa marginal cost, hindi ibig sabihin na dumadami na yung product na pinoproduce mo or dumadami yung quantity ng pinoproduce mo, bababa yung marginal cost mo. So, hindi po ganun sa lahat ng pagkakataon. As you can see, nung nag-produce siya ng from the quantity 0 up to the quantity number 5, ang marginal cost niya ay bumaba, no? Kasi nung 1 quantity lang yung pinoduce niya to 50 pesos. Nung quantity 5, naging 80 pesos yung marginal cost. So, bumababa. Pero habang dumadami na yung pinoproduce niya from 6 to 10, lumalaki na yung marginal cost niya. So, bakit po ganun? Ang nangyayari po dyan, kaya po lumalaki na yung marginal cost niya, kasi nga, i-apply natin dyan yung concept ng law of diminishing returns. Sometimes, kahit gano'n pa kadami yung i-produce mong product or magdagdag ka pa ng resources, darating yung point of time na tumataas yung marginal cost mo, malulugi ka pa. Bakit? Kasi nga, mas nagdi-diminish na yung magiging return mo or bumababa na. Bumababa na kasi fixed na yung mga iba mong resources, kagaya ng mga land, 'di ba? Naka-fix na siya. So, dahil yung iba mong resources naka-fix na or remain constant siya, kahit mag-produce ka pa ng mag-produce, hindi na siya magiging efficient. Darating yung point of time na madidiminish na rin yung magiging return niya. So, ano pa yung application netong marginal cost and marginal revenue? Yung application po niyan ganito. So, halimbawa, itong kulay blue na to is yung marginal revenue mo. And then, itong curve na to is your marginal cost. Ang application po niyan, kung saan po nagtagpo si marginal cost tsaka si marginal revenue na price, doon mo magandang ibenta yung product mo at that price. And yun din dapat yung dami ng quantity na i-produce mo. Ibig sabihin, na-optimize mo or na-maximize mo yung bilang ng quantity ng product na napoproduce mo at that perfect price sa ganyang magandang presyo. So yun, hanapin mo lang kung saan sila magtatagpo, si marginal cost tsaka si marginal revenue. Kung saan sila nagtagpo, hanapin mo yung amount of quantity na yun. Yung amount ng quantity na yun, yun lang dapat yung dami ng produkto na ipoproduce mo or gagawin mo. At that price na ibebenta mo para ma-optimize mo yung magiging profit mo. So, ang tawag dyan is profit maximization, no? And then, we have sunk cost. So, kagaya ng sabi ko kanina, sunk cost is cannot be recovered kasi nga nag-sunk na, no? Or nalubog na. O, yung binigay na example kanina, si company, nagbigay siya ng budget for research and development or tinatawag natin na R&D. Research and development para sa isang product. Pero hindi na rin naman nila tinuloy or hindi na nila pinursue. So, yung budget or yung gastos dun sa research and development na yun, sunk cost na yun, hindi na nila ma-recover yun. Ituloy man nila or hindi yung magiging project nila or research development nila sa product na yun. Halimbawa, nag-start ka ng business, nagbayad ka na ng mga permits, etc. No? Nagbayad ka na ng renta. May kinita ka man o wala, may benta ka man o wala, or magbenta ka man, mag-produce ka man ng produkto or hindi, sunk cost na yung mga nauna mong binayad. Hindi mo na yun mara-recover. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko na natuloy yung negosyo ko, baka pwede kong bawiin yung mga ginastos ko. Hindi na. Sunk cost na yun. Hindi mo na yun mara-recover. At nabanggit na rin to kanina, no, yung opportunity cost.
if an alternative x, let's say for example, you have two alternative, x and y. And then, ang ginawa mo, pinili mo si option x. You have two options, x and y. Pinili mo si option x. So, ngayon, kung ano yung difference in amount nila, yun yung opportunity cost for not choosing the option y. Kapag pinili mo naman si option y, kung ano yung difference in amount niya kay option x, yun naman yung opportunity cost mo for not choosing option x. Let's say, for example, this example. Consider that a person has invested a sum of 50,000 in shares. Let the expected annual return by this alternative be 7.5. So, nag-invest siya ng 50k for option A. Magkano daw yung annual return? 7.5, no? Sa unang option. If the same amount is invested in a fixed deposit, so for option B, ito kasi binili niya ng shares, di ba? O kung option B ang pinili niya, nilagay niya sa isang fixed deposit, may 18% return sana siya. Then, the corresponding total return per year for the invested is 9,000. 9,000 sana ang kikitain niya. This return is greater than the return from shares. The foregone excess return of 1,500, di ko lang napalitan, no? Rupees kasi to Indian book. So, pesos. 1,500 by way of not investing in the bank is opportunity cost of investing shares. Dahil pinili niya si 7.5 na option, hindi niya pinili itong 9,000 na ito. So, finorgan niya tong opportunity na to, no? So, magkano yung opportunity cost for choosing this option A? O, mas malaki sana si option B kaysa kay option A. Kaso, pinili niya yung option A na mas mababa. So, ngayon, the lost opportunity cost or the opportunity cost is 1,500 yung difference niyan. Then, we have the break-even analysis. So, ano ba nga bang break-even? Kapag sinabi mong break-even, wala kang kinita, wala kang nalugi. Break-even, kung ano yung ginastos mo, yun lang rin yung kinita mo. Walang kinita, walang nilugi. So, zero, no? The main objective of break-even analysis is to find the cut-off production volume from where a firm will make a profit. So, para malaman mo kung ano yung quantity or ilan dapat yung sales mo para magkaroon ka ng profit. So, hanapin mo yung tinatawag na break-even point. Kapag sabi mo break-even point, yun yung point na wala kang kinita, wala kang nilugi. Ngayon, pag tumaas ka rin sa break-even point na yun, yun yung time na kumita ka. Pag bumaba ka sa break-even point na yun, yun yung time na nalugi ka. So, let S is the selling price per unit. Ito yung magiging presyo ng iyong product, no? Per unit. Halimbawa, ang iyong product, kunyari, binebenta mo siya ng, halimbawa na lang, produkto na lang natin, kunyari, is turon na lang, no? Para mas relate sa ating lahat. Magkano ba ang turon? O, halimbawa, binebenta ni SM, no? Yung selling price per unit niyan ay 25 pesos per unit. Yun yung kanyang S. O, variable cost per unit. So, magkano yung variable cost for every unit na ipoproduce niya yung product? O, let's say, for example na lang, 5 pesos per unit. So, ito yung variable. Then, fixed cost per period. So, magkano yung magiging fixed cost? Pag sabi mo fixed cost, o, yun yung cost na hindi nagbabago, di ba? So, ilalagay mo kung magkano yung naging fixed cost mo for producing the product. So, let's say, for example na lang, turod lang naman to, halimbawa 1,500 yung fixed cost mo. And then Q is the volume of production. Ang volume of production naman or Q is kung ilan yung iyong pinroduce, ano? Kailan yung pinroduce mong product. O, para mabuo natin yung 1,500 na yan, halimbawa na lang nagbenta tayo ng mga diba na nagbenta tayo ng 70 pieces na lang, no? 70 units or 70 pieces ng turon. So to solve for the total sales revenue means is yung kinita mo for selling the product. So ito pa yung formula niya, no? Total sales revenue is equal to the selling price per unit times Q. So sa example natin na to, meron kang turon na 25 pesos per unit. O, multiply mo sa Q. Ilang quantity binenta natin? 70 units.
O, canceled out yung mga units. 60 times 25 is... 70 pala, no? 70 times 25 is 1,750 pesos. So, yan yung total sales natin. Magkano yung price ng produkto and yung dami ng produkto, multiply mo lang. Next is the total cost of the firm for a given production volume is, eto naman, total cost mo naman to. Total cost mo is total variable cost plus fixed cost. So, ang gagawin mo rito, total variable cost plus fixed cost. So, TC is equal to V, ano ba na lang, 5 pesos per unit. O ilan ba yung pinreduce natin na Q? 70, di ba? Plus fixed cost mo naman na 1,500. So, I think lugi ka dito. Okay, so ang magiging total cost mo ay 1,850. So, tingnan mo ang total na nabenta mo lang 1,750. Ang total naman na nagastos mo is 1,850. O, malamang lugi ka dyan, ano? So, ngayon alamin natin, for break-even analysis, ilan dapat yung dami ng produkto or quantity na ibebenta natin para hindi tayo malugi. Yung tinatawag na break-even point. So, ibig sabihin, hindi 70 units yung dapat mong ibenta. Dapat mas marami para mag-break-even ka, no? Kumbaga, hindi ka lugi, hindi ka kumita. Once na-identify mo yun, so yung lagpas na quantity doon is makukonsider na natin na profit na yun on your part. So, ito po yung plot natin of the given two equations. So, dito yung fixed cost natin. Kahit gaano pa karami si quantity, o parating yung x-axis is yung quantity, no? Kahit gaano pa karami si quantity, naka-fix tayo. And then, ito naman yung ating magiging variable cost, itong part na to. And then, ito po yung ating magiging sales. Ito yung S times Q natin kanina, sales. Yung total cost naman natin, ito yung V times Q, variable cost per unit, plus fixed cost. Ito yun. So, kung saan nagtagpo itong si sales tsaka si total cost, so ang formula lang naman ng break-even is total sales is equal to total cost. So, kung ano lang yung nabenta mo, ano lang rin yung nagastos mo nag-equal. So, pag pinag-minus mo, magiging 0. Kaya, break-even. Kung saan po sila nagtagpo, yan yung tinatawag natin na break-even point. Ito yung quantity na nag-break-even ka lang. Wala kang kinita, wala kang nilugi. Halimbawa, 80 pieces ng turon. No? Kunyari lang, no? Kapag nabenta mo yun, hindi ka kumita, hindi ka nalugi. And then, yung break-even sales mo naman is yung break-even point quantity mo na yon, multiply mo lang sa sales, ayun yung magiging monetary equivalent niya. Ito kasi gaano kadami quantity. Ito naman, yung quantity na yon in terms of pesos, ilan naman yung magiging halaga niya. Yun yung break-even sales. Sa break-even point raw, no gain, no loss ka dyan, no? Situation. For any production quantity which is more than the break-even quantity, the total revenue will be more than the total cost. Hence, the firm will be making profit. So, pag lagpas ka sa break-even quantity, you will make a profit. So, the profit is equal to the sales minus fixed cost plus variable cost. Kasi itong fixed cost plus variable cost, ano bang tawag natin dyan? Diba si fixed cost plus variable cost, ang tawag natin dyan ay total cost. Yan yung formula natin kanina. So, sales minus the total cost is the profit. So, ano naman yung formula natin sa sales? Selling price per unit times the quantity. Next, the formula to find the break-even quantity and break-even sales quantity. Ang break-even quantity natin or kanina yung nakalagay ron BEPQ. Ito yung quantity or dami ng product na ibebenta mo na magbe-break-even ka, no loss, no gain. That is equal to the fixed cost over selling price per unit minus variable cost per unit. So, ito po yung kanyang formula. Fixed cost all over S minus V.
Ang break-even sales mo naman is equal to the fixed cost, selling price per unit, minus variable cost per unit times the selling price per unit. So basically, yung nakuha mo kaninang break-even quantity, multiply mo lang sa selling price per unit mo, no? Itong RS na to guys is rupee kasi yan. Pero palitan natin siya ng pesos. Rupee kasi Indian yung book natin or naging reference. So ito pa yung formula, FC over S minus V times S. So let's try this example. Alpha associates as the following details. Ano yung kanyang detalye, no? As the following details, meron siyang fixed cost in doing its business na 20 million. Ang variable cost per unit, or ito yung cost niya every time na nagpo-produce siya ng product, is 100 pesos. Selling price per unit, ito naman yung price kung saan binibenta niya yung produkto niya, kada unit. So, 200. The question letter A is the break-even sales quantity. So, ang hinahanap is the quantity, break-even sales quantity. Yun yung BEP or break-even point quantity kanina. Ito yung dami ng ipoproduce mo na magiging break-even ka lang, no loss or no gain ka. So, ano yung formula kanina? Fixed cost over the selling price per unit minus variable cost. So, ano ba yung fixed cost niya? 20 million pesos. All over. Selling price per unit niya is 200 minus variable cost per unit niya na 100. So, ano yung magiging result dito? O, yung break-even point quantity niya is equal to okay, 200,000 units. Para no loss, no gain siya. Okay, no loss, no gain. Wala siyang kinita, wala siyang nilugi. Kailangan niyang makabenta ng 200,000 units. Eh, paano kung yung nabenta niya lang 150,000 units? Ibig sabihin, lugi siya. Paano kung nabenta niya 300,000 units? Ibig sabihin, profit siya. Basta paglagpas dun sa break-even point quantity, kumita ka. Kapag ka mababa sa break-even point quantity, lugi ka. Kapag break-even point quantity lang yung nabenta mo, break-even ka. No loss, no gain. Next is the break-even sales. So, ilan dapat yung magiging break-even sales niya? O, yung break-even sales naman niya, ito lang yung magiging formula niya, ano? Break-even sales. Yung nakuha mo kanina sa BEPQ, yung break-even point quantity mo, yung nakuha mo kanina rito, i-multiply mo lang siya sa selling price per unit. So, that means 200,000 units, multiply lang natin siya sa 200 pesos per unit. So, canceled out yung unit. So, magkano yung break-even sales mo dyan? That is 40 million pesos. So, dapat magkaroon ka ng sales na 40 million para no loss, no gain ka. O, in terms of money, yan yun, 40 million pesos. Kapag in terms of quantity naman, dapat 200,000 units yung mabenta mo para no loss or no gain ka. So, yan po yung answer for this problem. Okay, 200,000 units and 40 million pesos. So, ito pala yung kanyang break-even sales, ano? 40 million pesos. O, check natin, ano? Kasi paano ba yung ano natin break-even? Diba ang sabi natin sa break-even,
total sales is equal to total cost. Kung magkano yung nabenta, equal lang sa total cost. So, ilan ba yung nabenta? O 40 million pesos. So, dapat yung total cost mo rin, 40 million pesos din. So, ano ba yung formula para kay total cost? Total cost is equal to fixed cost plus variable cost multiplied by the quantity. So, check natin kung tama. Ilan yung fixed cost? Fixed cost niya is 20 million. Plus, variable naman niya, variable cost per unit is 100 pesos per unit. Multiplied by quantity, ilan yung nabenta niya? O ito yun, no? 200,000. 200,000 units. So, 20 million plus, ito, 100 times 200,000, that is 20 million. So, ilan yung magiging total cost niya? O lumalabas, ang total cost nga niya ay 40 million. Kasi break-even sales mo, 40 million. Nung sinolve natin yung total cost mo using this formula, tama, 40 million nga. So, nag-equal si total sales tsaka si total cost mo. So, total cost mo 40 million. Ang nabenta mo lang, 40 million lang rin kapag 200,000. So, therefore, break-even ka, no? At 200,000 units na quantity or 40 million pesos na break sales. So, yun lamang po. So, hopefully po na-gets po natin. So, thank you po sa pakikinig. So, bali hanggang dito lang po yung lesson number 1.